Martial Peak, Kabanata 5949. Ang dilim ng kalikasan ng tao. Ang mga batas ng bawat universe world ay magkakaiba, at ang mga paghihirap na iyong nararanasan ay iba rin. Sa mga laban na iyon, dapat mong talunin ang iyong mga kaaway sa ilalim ng saligan ng World Wheels, tinatakan ang source ng Black Ink. Iniwan ni mo ang kanyang anino sa buong universe world na tinatakan ang source ng Black Ink, kaya hindi ka lumalaban ng mag-isa. Ito ay talagang magandang balita. Masayang sabi ni Yang Kai. Kahit ano paman, kailangan ko munang harapin ang source ng primordial world, ngunit senior, sa aking kasalukuyang true element stage cultivation, natatakot ako na hindi ito sapat. Bahagyang tumanggo si Mo, kaya kailangan mong bumuti ang iyong lakas. Gayun din, kailangan mo ng tulong. Nandito siya. Pagkasabi nito, lumingon si Mo upang tumingin sa labas. Napansin din ni Yang Kai na may papalapit sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ilang sandali pa, isang magandang figure ang pumasok sa kwarto at nagtama ang kanilang mga mata. Nagpakita ng pagtataka ang tao, halatang hindi inaasahan na mayroong isang tagalabas dito, at isang lalaki. Medyo nagulat din si Yang Kai dahil ang taong dumating ay ang Lee Flag Master ng Spirit Religion, ang babaeng nagngangalang Lee Faiyo. Tumingin siya kay Mo na may nagtatanong na tingin, mayroon ng mga hula. Pumasok ka at mag-usap. Malumanay na sumenyas si Mo. Pumasok si Lee Faiyo at magalang na yumuko. Pagbati, Senior. Pagkatapos ay bumaling siya kay Yang Kai. Ito ay. Ngumiti si Mo at sinabing. Sige, hindi na kailangang magpanggap pa. Tingnan natin ang totoong mukha ng isa't isa. Parehong natigilan sina Yang Kai at Lee Faiyo, ni isa sa kanila ay hindi inaasahan na ang kabilang partido ay nagbalat kayo din. Gayunpaman, dahil nagsalita na si Mo, natural na sumunod ang dalawa. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at pinunasan ang kanyang mukha, ipinakita ang kanyang orihinal na mukha. Tinanggal din ni Lee Faiyo ang manipis na belo sa kanyang mukha. Sa muling pagtingin sa isa't isa, ipinakita ni Yang Kai ang isang naguguluhang tingin. Hindi pa niya nakita ang babaeng ito, ni hindi niya ito kilala, ngunit tila pamilyar ito. Ikaw. Ang babae, sa kabilang banda, ay mukhang tuwang-tuwa. Ikaw pala. Tila naiintindihan ang isang bagay, lumingon siya kay Mo at nagtatakang nagtanong. Senior, siya ba ang tunay na Holy Child? Sa pagkakataong ito, bumalik na sa normal na tono ang boses niya. Tumanggo si Mo. Oo, siya ang Holy Child. Hindi napigil ang matawan ni Yang Kai. Hindi pa niya nakita ang mukha ng babaeng ito, pero narinig na niya ang boses nito noon, kaya natural na nakilala niya ito. Hindi niya napigil ang eye-cup ang kanyang mga kamao. Kaya ito ang Saintess. Hindi niya akalain na ang nagkunwaring si Lee Faiyo ay talagang ang Saintess ng Spirit Religion na nakita niya sa main hall ngayon. Talagang pumunta siya rito, nagbalat kayo bilang Lee Faiyo, at tahimik na sumilip. Ito ay medyo nakakaintriga, sabi ng Saintess. Sa orihinal, nang marinig ko na nakuha niya ang pabor ng mga tao at ang world will, may mga hula na ako. Pumunta ako dito ngayong gabi para humingi ng kumpirmasyon kay Senior, pero ngayon parang hindi na kailangang i-verify ang anuman. Kung sasabihin ng iba na si Yang Kai ay isang Holy Child, kailangan pa rin niyang subukan ito, ngunit kung ang taong ito sa harap niya ang nagsabi nito, hindi na kailangang pagdudahan siya. Dahil ang Spirit Religion ay itinatag ng babaeng ito, ang Propecia ay naiwan niya, at siya rin ang unang Saintess ng Spirit Religion. Kaya, subordinate ni Senior si Saintess. Tanong ni Yang Kai kay Mo. Bahagyang tumanggo si Mo. Sa loob ng napakaraming taon, palihim kong pinalaki at sinusuportahan ang bawat henerasyong Saintess. Kung tutuusin, ang posisyon na ito ay lubos na mahalaga at hindi maginhawa para sa mga tagalabas na pumalit. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang mga pamantayan ng martial daw sa mundong ito ay hindi mataas at ang mga cultivator ay walang mahabang buhay, at kinailangan ni Mo na pekain ang kanyang kamatayan at magbitiw, maaaring siya ay talagang maupo sa posisyon ng Saintess. Paano ang mga masters ng 8 banners? Tanong ni Yang Kai. Sumagot ang Saintess. Isa sa amin si Sister Lee. Siya at ako ay parehong kandidato para sa posisyon ng Saintess, ngunit pagkatapos magdesisyon si Senior na payagan akong maging Saintess, kinuha niya ang kontrol sa Lee banner at walang nakialam sa pagbibigay ng iba pang flag masters. Ipinahayag ni Yang Kai ang kanyang pangunawa at mabilis na nagtanong. Kaya alam mo na ang Holy Child ay peke. Sa patnubay ni Mo, walang pag-aalinlangan kung lilito o hindi ang Holy Child, ngunit bago si Yang Kai, ang Spirit Religion ay nagkaroon na ng Holy Child na palihim na nagpakita. Kahit na ang Holy Child ay nakapasa sa isang uri ng pagsubok, ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi pa rin tiyak. Oo naman,
Tumango ang Saintes at sinabing. Siyempre alam ko, pero medyo komplikado ang usaping ito, at baka hindi alam ng taong iyon na siya ay isang peking holy child. Malamang may ginamit siya. Anong ibig mong sabihin? Sabi ng Saintes. Ang propesya na iniwan ni Senior noon ay isang pagsubok. Nang madiskubre ang taong iyon ay saktong naaayon ito sa hula ni Senior, at nakapasa din siya sa pagsusulit, kaya sa mata man ng iba o sa kanyang sarili, hindi mapag-aalinlanganan ang pagkakakilanlan ng Holy Child. Bagamat alam ko ito, hindi komportable na ihayag ito. May lihim bang nagplano ng lahat ng ito? Napansin niyang kay ang susi sa bagay na ito. Tumango ang Saintes. Alam mo ba kung sino ang nagplano nito? Tanong ni Yang Kai. Umiling ang Saintes. Si Sister Lee at ako ay lihim na nag-iimbestiga sa lugar na ito sa loob ng maraming taon. Bagamat mayroon kaming ilang mga pahiwatig, mahirap pa rin itong matukoy. Sinabi ni Yang Kai. Mukhang malalim na itinago ng taong ito ang kanyang sarili. Hindi nakakagulat na kami ni Zuo Wuyo ay napalibutan at inatake ng mga tao ng Spirit Religion sa aming pagbabalik. Sa manner na iyon, mayroong kahit isang Flagmaster level master. Ang gumawa nito ay ang utak. Pagtatapos ng Saintes, ang taong iyon ay sumali sa Black Ink Religion. Sa palagay ko ay hindi. Pagtanggi ng Saintes. Sa tuwing babalik ang mga nakatataas sa Spirit Religion, gagamitin ko ang Cleansing Incantation para linisin sila at tiyaking hindi sila mahahawahan ng Black Ink Strength, kaya malaki ang posibilidad na hindi sila sumali sa Black Ink Religion. Kung gayon bakit? Naguguluhan si Yang Kai. Ang kapangyarihan ay nagpapakilos sa puso ng mga tao. Napangiti ng mapait ang Saintes. Ang pagiging nasa mataas na posisyon sa mahabang panahon at mababa lang sa isang tao, malamang dahil gusto niyang makakuha ng higit na kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, sa mga turo ng Spirit Religion, ang Holy Child ang tunay na tagapagligtas. Ang pagkontrol sa Holy Child ay katumbas ng pagkontrol sa Spirit Religion. Biglang naunawaan ni Yang Kai at naalala ang mga salita ni Mo, na bumubulong. Pagpapaplano, pagsasabuatan, kasakiman, ang kadiliman ng kalikasan ng tao. Kudlit, maaaring palakasin ng kadilimang ito ang lakas ng Black Ink at maging kabisera niya para lumakas. Gayunpaman, kung saan may mga tao, imposibleng maging perpekto ang lahat. Sa ilalim ng takip ng liwanag, ang mga undercurrent ng hindi mabilang na mga langaw at aso ay lumundag. Ipinagpatuloy ng Saintes. Noon, hindi komportable para sa akin na ilantad ang bagay na ito upang maiwasang pukawin ang Spirit Religion, ngunit dahil ang tunay na Holy Child ay lumitaw, hindi na kailangan para sa peking umiral pa. Ano ang gusto mong gawin? Sumagot ang Saintes. Ang taong iyon ay nasa kalagitnaan pa rin ng kanyang paglilinang. Ang paglilinang ay isa sa mga pinakamapanganib na bagay na dapat gawin. Kung ang pag-uugali ng isang tao ay hindi matatag, makakaranas sila ng paglihis ng paglilinang, at ang kamatayan ay isang pangkaraniwang pangyayari. Nang magsalita siya sa napakalambot na tono, hindi napigilan ni Yang Kai na mapatingin sa kanya. Gaya ng inaasahan, hindi madali ang makaupo sa posisyon ni Saintes. Saglit na nagmumuni-muni, umiling si Yang Kai at sinabing. Tulad ng sinabi mo noon, maaaring hindi alam ng taong iyon na hindi siya tunay na Holy Child, ngunit siya ay nalinlang ng isang tao. Dahil siya ay isang inosenteng tao, bakit kailangan nating maging walang awa? Ang totoong problema ay ang lihim na nagpaplano ng lahat ng ito. Tumango si Saintes at sinabing. Kung gayon, paano natin malalaman kung sino ang may pekana? Sa lahat ng mga taon na ito, kami ni Sister Lee ay may pinaghihinalaan. Ang taong iyon ay ibinalik ng Zon Banner, si Kung Nan, ngunit ang Chuan He na nag-set up ng Spirit Array para patayin ka ay isang subordinate ng Kun Banner, si Luo Yungang. Bilang karagdagan, ang master ng Dui Banner na si Guan Miaozu, ay medyo kainahinala din, ngunit ang lahat ng ito ay haka-haka lamang, walang malinaw na ebidensya. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay para pigilan. Sa katunayan, para sa akin, hindi mahalaga kung sino ang utak. Ito ay lamang ang madilim na bahagi ng kalikasan ng tao, isang karaniwang pangyayari. Hanggat ang taong iyon ay hindi pa kontaminado ng Black Ink Strength at tumalikod sa Black Ink Religion, lahat ng kanyang mga aksyon ay para sa kapakanan ng pagkontrol ng higit na kapangyarihan, hindi para sa kapakanan ng Black Ink Religion. Kahit na pinahintulutan siyang kontrolin ang Holy Child at ang Spirit Religion, tatayo pa rin siya laban sa Black Ink Religion. Tama. Tumango ang Saintes bilang pagsang-ayon. Kapag ang paglilinang ng isang tao ay umabot sa antas ng isang Flagmaster, natatakot ako na walang sino man ang kusang magpapasakop sa Black Ink Religion at maging aso nito. Tama,
hindi na kailangang imbestigahan ang mastermind, hayaan mo na lang siya sa gusto niya. Hindi na kailangang ilantad ang pagkakakilanlan ng peking Holy Child. Mukhang nagulat ang Saintess. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Yang Kai. Dati, ipinakalat ko ang balita na pumasok sa lungsod ay para lang ma-verify ang ilan sa mga iniisip ko. Ngayong nakita ko na ang mga taong dapat kong makilala at alam kung ano ang dapat kong malaman, ang pagkakakilanlan ng Holy Child ay hindi mahalaga sa akin, ito ay isang bagay na hindi ko kailangan. Sa katunayan, kung itatago ko ang aking sarili, mas madali para sa akin na kumilos. Biglang naunawaan ng Saintess. Ang spirit religion ay nasa bukas habang ikaw ay nasa dilim. Tumango si Yang Kai. Iyon nga ang ibig kong sabihin. Naging mataimtim ang kanyang ekspresyon. Wala nang natitira pang oras para sa Supreme Saintess. Ang pakikibaka sa Black Ink hindi lamang tungkol sa kaligtasan ng mundong ito, kundi pati na rin ang patuloy na pag-iral ng isang mas malawak na mundo. Kailangan nating mabilis na harapin ang Black Ink Religion. Nang marinig ito, mapait na ngumiti ang Saintess at sinabing, ang Spirit Religion at ang Black Ink Religion ay magkakasamang umiral sa loob ng napakaraming taon, nakikipaglaban ng hayagan at palihim. Ang magkabilang panig ay gustong magpatayan, ngunit sa huli, pantay lang ang kanilang laban. Kahit na ako ang Saintess, hindi ako madaling makapagsimula ng isang malawakang digmaan laban sa Black Ink Religion. Kailangan kong talakayin ito sa 8 banners, Flag Masters, at kailangan ko ng dahilan para kumbansihin sila. Dahilan. Ungol ni Yang Kai, kumikislap ang kanyang iniisip na parang kidlat habang mabilis niyang ipinapalakpak ang kanyang mga kamay. Marahil ay magagamit ko ang bagay na ito. Agad na naging interesado ang Saintess. Ano ito? Nagtanong si Yang Kai. Hindi mo ba sinabi sa akin na ipasa ko ang pagsusulit na iyon sa main hall? Oo, tumango ang Saintess. Sa oras na iyon, mayroon siyang ilang mga hinala at haka-haka, kaya pinayagan niya si Yang Kai na kumuha ng pagsusulit. Sa iba, sinabing nakuha na ni Yang Kai ang pabor ng mga tao at ng world will, kaya hindi naging madali ang pakikitungo sa kanya. Gayunpaman, kung hindi siya makapasa sa pagsubok, natural na hindi siya magiging isang tunay na Holy Child, kaya pagdating ng panahon, madali siyang haharapin. Mula sa pananaw ng mga hindi nakakaalam, ang Holy Child ng Spirit Religion ay matagal nang nagpakita ng lihim, kaya walang alinlangan na si Yang Kai ay isang impostor at nakatakdang bumagsak sa pagsubok. Gayunpaman, sa katotohanan, gusto niyang makita kung makakapasa si Yang Kai sa pagsusulit na ito. Kung tutusin, alam niyang peke ang kasalukuyang Holy Child ng Spirit Religion. Gayunpaman, hindi niya alam kung bakit biglang binanggit ni Yang Kai ang pagsubok na ito. Marshall Peak, Kabanata 5950. Pagkakataon at pagkalkula. Kahit ano pa ang pagsubok, sa huli ay mabibigo ako. Sabi ni Yang Kai sa mahinang boses. Dahil nabigo ang pagsubok, nangangahulugan ito na ako ay isang peke, kaya pagdating ng panahon, ikaw ang papatay sa akin. Gayunpaman, nang pumasok ako sa lungsod, hindi mabilang na mga miyembro ng sekta ang tumanggap sa akin ng bukas ang mga kamay, na umaakit sa atensyon ng lahat. Sa sandaling kumalat ang balitang ito, hindi maiiwasang magdulot ito ng kaguluhan sa puso ng mga tao. Sa oras na iyon, magagawa ng Spirit Religion na itulak palabas ang Holy Child na palihim na nagpakita upang sugpuin ang bagyong ito. Ang kailangan ng sekta ay isang tunay na Holy Child, ngunit kung sino ang Holy Child, hindi iyon mahalaga. Tumango ang Saintess at sinabing, gusto talaga ng mga Flag Master na tumayo ang taong iyon sa entablado kamakailan, ngunit dahil sa aking mga alalahanin, hindi ako pumayag. Ipinagpatuloy ni Yang Kai. Ang pagsilang ng Holy Child ay isang malaking kaganapan, maaaring gamitin ng Spirit Religion ang bagay na ito para kumilos laban sa Black Ink Religion, na nagpapakita ng kapangyarihan ng Spirit Religion at naghahatid ng propesya. Naunawaan kaagad ng Saintess ang kahulugan ni Yang Kai. Tama, gawin natin. Pagkatapos, nag-usap pa silang dalawa ng ilang detalye bago muling isinuot ng Saintess ang kanyang maskara at nagmamadaling umalis. Sa buong prosesong ito, nanatiling tahimik si Mo at tahimik na nakinig. Pagkaalis lamang ng Saintess ay sinabi niya, ang paglilinang sa entablado ng True Element ay talagang hindi sapat upang magawa ang anuman sa makabagbag damdaming bagyong ito. Walang magawang sinabi ni Yang Kai. Minsan kung sinubukang makalusot, ngunit palaging may hindi nakikitang kadena na nakagapos sa akin, na nagpapahirap sa akin na makalusot. Parang dahil sa world laws, resulta ba ng ginawa ni Senior? Ngumiti si Mo at sinabing, ikaw ang tagapagligtas pagkatapos ng lahat. Kung papasok ka sa mundong ito,
Madali mong maaakit ang puot ng Black Ink Source, kaya hindi dapat masyadong mataas ang iyong cultivation kapag pumasok ka. Gayunpaman, sa puntong ito, magiging mas maginhawang pagbutihin ang iyong lakas. Pagkasabi nito, itinaas niya ang kanyang kamay patungo sa noo ni Yang Kai. Sa isang punto ng daliri, nanginginig ang buong katawan ni Yang Kai habang naramdaman niyang ang mga tanikala na nakagapos sa kanyang cultivation ay agad na nabasag. Ang kanyang True Element Stage cultivation ay patuloy na tumaas, mabilis na umabot sa Immortal Ascension Stage at mabilis na umabot sa Peak Immortal Ascension Stage bago naging stabilize. Kung ikukumpara sa kanyang 9th grade Heaven Opening Realm cultivation, ang rurok ng Immortal Ascension Stage ay hindi pa rin mapapantayan, ngunit naabot na nito ang limitasyon ng kapasidad ng mundong ito. Gaano man siya kalakas, tiyak na magdudulot ito ng ilang pagbabago sa world laws. Naramdaman ni Yang Kai ang biglaang pagtaas ng lakas at mabilis na umangkop dito. Nakataas ang kanyang mga mata, tinanong niya. Maaari bang bigyan ako ni Senior ng tulong sa pagtanggal ng Black Ink Religion? Akala niya ay papayag si Mo, ngunit dahan-dahang umiling si Mo at sinabing. Ito lang ang magagawa ko, ang iba ay nasa iyo. Nalilitong tanong ni Yang Kai. Bakit? Ang anino ni Mo ay mukhang isang ordinaryong tao, ngunit sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang kamanghamanghang pamamaraan, alam ni Yang Kai na hindi siya kasing simple ng tila sa kanya. Kung makukuha niya ang tulong nito, ang pagpuksa sa Black Ink Religion at pagsugpo sa Black Ink Tribulation sa mundo ay magiging napakadali. Gayunpaman, tinanggihan niya ang kanyang imbitasyon. Ipaliwanag ni Mo. Kung tutusin, anino lang ako, kaya wala akong gaanong lakas para magamit. Matapos maghintay ng napakaraming taon, ang kapangyarihan ng anino na ito ay halos maubos na. Kaya ganyan yan. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Yang Kai. Masyadong bastos si Junior. Dahan-dahan siyang tumayo at ikinulong ang kanyang mga kamao. Kung ganoon, aalis muna si Junior. Tumayo si Mo para paalisan siya. Pagdating niya sa pinto, biglang may naalala si Yang Kai at nagtanong. Senior, tungkol saan ang pagsubok ng Spirit Religion? Napangiti si Mo. Kahit na tinatawag itong pagsubok, ang totoo ay ang ilan sa Black Ink Strength na nakolekta ko noon ay seliado doon. Ang mga hindi Holy Child ay tiyak na kaagnasan ng Black Ink Strength at magiging Black Ink Disciples. Natural, hindi sila makakapasa sa pagsusulit. Tanging ang mga nakakuha ng aking pag-aproba ang makakatanggap ng Saintess Secret Technique ng palihim upang maiwasang mahawa ng Black Ink Strength, na nagpapahintulot sa kanila na makapaglakbay ng ligtas. Naunawaan kaagad ni Yang Kai. Kung sila man ang Holy Child o hindi, alam na alam ni Mo. Kung susulpot ang tunay na Holy Child, tiyak na makikipag-ugnayan ito sa kanya, katulad ngayong gabi. Sa oras na iyon, ang kasalukuyang Saintess ay kikilos at ipagkakaloob sa kanya ang isang secret technique, na nagpapahintulot sa kanya na magpakitang gilas sa harap ng marami sa mga nakatataas ng Spirit Religion at makuha ang kanilang pag-aproba. Kung gayon, paano ang kasalukuyang impostor ng Spirit Religion? Paano niya malalampasan ang pagsubok na iyon? Kumunat ang noo ni Yang Kai. Dahil kailangan niya ang kasalukuyang Saintess para bigyan siya ng secret technique para makapasa, paano siya mananatiling ligtas sa kapaligirang puno ng Black Ink Strength? Mukhang alam ni Mo kung ano ang iniisip niya at umiling. Hindi ito ang iniisip mo. Mukhang nag-isip si Yang Kai. Mukhang may tinatago si Senior. Saglit na nag-alinlangan si Mo bago sumagot. Ang Saintess ng nakaraang henerasyon ay may lihim na relasyon sa Zen Flag Master at lihim na nagsilang ng isang anak na babae. Bago siya mamatay, ibinigay niya ang secret technique na iyon sa Zen Flag Master. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Kung ganoon nga, kung gayon ang Zen Flag Master. Laging kilala ng Senior kung sino ang mastermind. Bahagyang tumango si Mo. Bagaman pinili kong manirahan dito, binigyan ko ng pansin ang mga usapin ng Spirit Religion. Katulad ng sinabi mo, ang Zen Flag Master ay hindi nagtago sa Black Ink Religion. Siya ay kumilos lamang sa ganoong paraan dahil sa kanyang sariling makasariling pagnanasa. Kahit na talagang kontrolado niya ang Spirit Religion, tatayo lang siya laban sa Black Ink Religion. May mga ibang dahilan din kung bakit ayaw kong i-expose siya. Anong uri ng dahilan ang posibleng maging mahirap para kay Senior? Tumangala si Mo sa kanya at sinabing. Ang anak ng Saintess ng nakaraang henerasyon ay ang kasalukuyang Saintess. Natigilan sandali si Yang Kai bago dahan-daang umiling. Isang ama na sinusubukang agawin ang awtoridad ng kanyang anak. Ito talaga ang pinakamadilim sa kalikasan ng tao. Hindi niya alam. Mahinang sagot ni Mo. Hindi niya alam na mayroon siyang ganoong anak na babae. Siyempre, hindi rin alam ng kasalukuyang Saintess na ang Zen Flag Master ay ang kanyang ama.
Hindi napigil ang matawan ni Yang Kai. Bakit? Hindi ba sinabi sa kanya ng nakaraang Saintes ang tungkol dito? Sumagot si Mo. Itinatag ko ang Spirit Religion at naging unang Saintes. Bagamat wala akong anumang malinaw na turo, pagkatapos ng maraming taon ng pamana, ang Spirit Religion ay nakabuo ng maraming turo na hindi maaaring labagin. Isa na rito ay bilang isang Saintes, dapat ay dalisay at inosente. Ang nakaraang Saintes ay may lihim na relasyon sa Zen Flag Master at nilabag ang mga turo. Ayon sa mga patakaran ng sekta, dapat siyang patayin. Maging ang anak na kanyang isinilang ay hindi maaaring payag ang umiral sa mundong ito, kaya paano siya mangangahas na ipaalam sa iba ang tungkol sa bagay na ito? Itinatago din niya ito sa lalaking iyon. Mabuti. Walang magawang sabi ni Yang Kai. Palaging maraming naiinip na tao sa mundong ito na handang gumamit ng red tape upang ipakita ang kanilang dignidad. Ito ay tiyak na dahil ang Flag Master ay ang ama ng Saintes ng henerasyong ito kaya ayaw ni Mo na ilantad siya kahit na siya ang mastermind. Kung malantad ang bagay na ito, hindi lang mahirap para sa Saintes ng henerasyong ito na magtagumpay, baka mawala pa ang kanyang posisyon bilang Saintes. Kung ganoon nga ang kaso, ang naunang Saintes ang nag-iwan sa kanya ng secret technique na iyon, at ang Zen Flag Master na ito ay nakahanap ng isang batang lalaki na magpapanggap bilang Holy Child, na nagpapahintulot sa kanya na humarap sa Zen Flag Master na si Sikong Nan sa angkop na oras at lugar, na nagpapahintulot kay Sikong Nan na ibalik siya sa Spirit Religion. Matapos ibigay sa kanya ang secret technique na iyon, naipasa ni Yu Daochi ang pagsusulit na iyon at itinatag ang titulong Holy Child. Hindi naman sa ganoon. Umiling si Mo. Ayon sa pagkakaalam ko, nagkataon lang talaga ang pagkakatuklas ni Sikong Nan sa binatang iyon. Hindi ito ang kagagawan ng Zen Flag Master, ngunit pagkatapos siyang ibalik ni Sikong Nan sa Spirit Religion, natuklasan ng lahat na walang kapantay ang kakayahan ng binata, kaya pinili niyang ipagkaloob sa kanya ang secret technique na iyon. Noong panahong iyon, napakababa ng kultibasyon ng binata, kaya hindi niya alam ang tungkol dito. Huminto siya sandali bago nagpatuloy. Maaaring ito ay isang makasariling pagnanais, ngunit posible rin na naramdaman ni Yu Daochi na ang propesya ng Spirit Religion ay naipasa sa loob ng maraming taon, ngunit ang Holy Child ay hindi kailanman nagpakita sa mundong ito, kaya wala siyang makitang pag-asa, kaya lumikha siya ng pag-asa. Hindi napigilan ni Yang Kai na masapo ang kanyang noo. Napakagulo. Akala niya ito ay isang uri ng pamamaraan, ngunit sa huli, ito ay nagkataon lamang. Mayroon ding mga pagkana at kagustuhan ng ilang tao. Ang kalikasan ng tao ay palaging komplikado, kaya naman napakabilis ng paglaki ng Black Ink. Kung hindi dahil sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction na pumipigil sa kanya sa lahat ng mga taon na ito, na sumisipsip sa kadiliman ng kalikasan ng tao, matagal nang napuno ng kapangyarihan ng Black Ink ang buong kawalan. Ang bagay na ito ay mula sa aking bibig at sa inyong mga tainga. Huwag makipag-usap sa iba. Babala ni Mo. Tumawa si Yang Kai. Naiintindihan ni Junior. Wala siyang interes sa pakikibaka ng mundo para sa kapangyarihan, mga pagkana, o anumang bagay. Sa ngayon, ang gusto lang niyang gawin ay hanapin ang Profound Gate, pinuhin ito, at ayusin ang Black Ink Source. Mabuti, dapat umalis na si Junior. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang mga kamao at yumoko bago tumalikod para umalis. Isang maliit na figure ang tumakbo palapit sa kanila, tila 5 o 6 na taong gulang na bata. Hindi ito pinansin ni Yang Kai. Noong kausap niya si Mo sa loob ng kwarto kanina, marami siyang narinig na batang naglalaro sa labas. Sa orihinal, handa siyang tumabi, pero hindi niya inaasahan na bigla na lang sumugod ang bata sa kanya. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at hinarangan ang kanyang ulo, tumatawa. Ikaw maliit na brat, bakit hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo? Kinagat ng bata ang kanyang mga ngipin at inilabas ang lahat ng kanyang lakas, ngunit hindi siya makagalaw kahit 1 pulgada pasulong. Galit na tumingin kay Yang Kai, sumigaw siya. Bitawan mo ako. Tumingin sa kanya si Yang Kai at nagulat na sinabi. Oh, ikaw pala. Ang batang ito ay walang iba kundi ang hamarang sa kanya nang pumasok siya sa lungsod sa maghapon, na nagsasabing hindi maaaring maging Holy Child si Yang Kai dahil kinasusuklaman niya ito. Sa araw, nakita ni Yang Kai ang kanyang katapangan, ngunit ngayong gabi ay nasaksihan niya itong muli. Pakawalan mo ako. Inilabas ng tiyan ang kanyang mga pangil at itinaas ang kanyang mga kuko kay Yang Kai, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang mga braso ay masyadong maikli at nakakamot lamang sa hangin. Kaagad, galit siyang sumigaw. Bakit ka pumunta sa bahay ko sa kalagitnaan ng gabi sa halip na matulog? Nang marinig ito, mas nagulat si Yang Kai. Ito ang bahay mo. Bumalik upang tingnan si Mo,
na nakatayo sa pintuan, walang magawa si Mo. Mahirap ang buhay ng batang ito, laging umaasa sa akin. Hindi napigilan ni Yang Kai ang paglabas ng tuyong ubo at pagpapakawala ng kanyang kamay. Agad na sumugod ang bata at iniuntog ang kanyang ulo sa tiyan ni Yang Kai, pagkatapos ay mabilis na tumakbo sa likod ni Mo. Gamit ang isang backer, kumpiyansa niyang iniangat ang kanyang ulo at hinarap si Yang Kai. Hinaplos ni Yang Kai ang kanyang tiyan at hindi maiwasang isipin ang araw na nakita niya ang batang ito. Noong mga oras na iyon, ang batang ito ay nagsabi ng ilang salita sa kanya at pagkatapos tumakbo palayo ay may narinig na boses ng babae na pinapagalitan siya. Lumalabas na. Sa maghapon, nakita siya ni Mo mula sa malayo, ngunit hindi niya ito pinansin. Marahil sa oras na iyon nakumpirma ni Mo ang kanyang pagkakakilanlan at nagpadala ng mensahe kay Wukong, na may kontrol sa Primodile Heaven's Source Grand Restriction. Marshall Peak, Kabanata 5951. Isang maalikabok na lugar. Naalala ni Yang Kai ang walang ginagawang daldalan ng mga tao sa ilalim ng puno ng banyan. Tila ang batang ito ay ang Little 11 Mo na kinuha. Sa pagtingin sa batang nagtatago sa likod ni Mo, hindi napigilan ni Yang Kai na umiling at maglakad pasulong. Junior, ang tagumpay o kabiguan ay nakasalalay dito. Ang kinabukasan ng human race ay nakasalalay sa iyo. Biglang dumating ang boses ni Mo mula sa likuran. Hindi man lang lumingon si Yang Kai at nagwagayway lang ng kamay. Kailangan lang maghintay ni Senior ng magandang balita. Tulad ng isang hindi nakikitang hayop, unti-unting nilalamon ng kurtina ng gabi ang kanyang anyo. Sixth sister, sino siya? Tanong ng batang lalaki. Itinaas ni Mo ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang ulo, mahinang tumugon. Isang kaibigan mula sa malayo. Pero sa hindi malamang dahilan, galit ako sa kanya. Kumunat ang noo ng batang lalaki. Nais kong saktan siya kapag nakikita ko siya. Nag-lecture si Mo. Hindi tama naman akit ng tao. Bamulong ang maliit na batang lalaki. Mabuti, sa susunod na darating siya, lalabas ako at maglalaro sa halip na makita siya. Bahagyang ngumiti si Mo. Matagal nang naglalako ang maliit na bata, ngunit ngayon ay hindi na niya napigil ang humikab. Sixth sister, gusto ko nang matulog. Yumuko si Mo at masuyong niyakap siya, malumanay na sinabing. Matulog ka na. Sa kanto ng mahabang kalye, biglang lumingon si Yang Kai at tumitig sa dilim. Ang boses ni Wukong ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Ano ang mali? Hindi tumugon si Yang Kai, nagsuot lang siya ng maalalahang ekspresyon saglit bago sinabing. Wala lang, baka gusto ko lang tumawid. Hindi napigilan ni Wukong ang pagungol. Kakaiba. Ang Forbidden Land ng Spirit Religion. Ang lugar na ito ay ang pagsubok na naiwan ng unang henerasyong Saintes, at tanging ang Holy Child na hinulaan ng Propecia ang ligtas na makapasa sa pagsubok na ito. Ang Propecia ay naipasa sa loob ng maraming taon, at palaging may ilang taong may lihim na layunin na gustong magpanggap na isang Holy Child upang umakyat sa langit. Gayunpaman, wala sa mga taong ito ang nakapasa sa pagsubok ng selyadong lupain. Tanging ang binata na ibinalik ng Zon Flagmaster 10 taon na ang nakararaan ang nakalabas na hindi nasaktan. Dahil din dito kaya napatunayan ng mga nakatataas sa Spirit Religion ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang Holy Child at lihim na inaalagaan siya hanggang ngayon. Ngayon, ang Saintes ng Spirit Religion at ang iba't ibang Flagmasters ay natipon dito, lahat sila ay same time na naghihintay. Dahil ngayon, isa pang tao ang pumasok sa selyadong lupain. Habang naghihintay, lihim na nagpalitan ng tingin ang iba't ibang Flagmasters at nagsimulang mag-ipon ng kanilang lakas. Sa isang tiyak na sandali, ang makapal na pinto sa selyadong lupa ay bumukas at isang figure ang lumabas, na damapo sa isang malaking hanay. Ang mahusay na hanay ay umuugong habang inilabas nito ang kapangyarihan nito. Naging tense ang ekspresyon ni Yang Kai habang lumilingon siya sa paligid at nagtanong. Lahat, ano ang kahulugan nito? Ang hanay na ito ay halatang may mas mataas na grado kaysa sa nakilala nila noon ni Zuo Huyo, at ang mga lihim na kumokontrol dito ay pawang mga Immortal Ascension Stage Cultivator. Masasabing sa mundong ito, ang sinumang mahulog sa hanay na ito ay hindi makakatakas sa sarili nilang lakas. Umalangaw-ngaw ang kakaibang banayad na tinig ng Saintes. Hindi na kailangang kabahan, nalampasan mo na ang selyadong lupain, at ngayon na ang huling pagsubok. Kung mapapasa mo ito, pararangalan ka ng Spirit Religion bilang Holy Child. Biglang naging malisyoso ang mga mata ni Yang Kai habang malamig niyang tinitigan ang Saintes. Hindi mo pa nabanggit ang ganoong bagay noon. Ang Zon Flagmaster, si Sikong Nan, ay yumuko sa kanyang likod at tumawa. Hindi pa huli para sabihin sa iyo ngayon. Sinusubukan mo bang lokohin ako?
Sigaw ni Yang Kai. Hinimok ni Si Kungnan. Bata, huwag kang masyadong maiinip. Inilagay ni Ma Chengzi ang kanyang mga kamay sa kanyang mataba na tiyan, ang ngiti sa kanyang mukha ay parang namumulaklak na bulaklak na krisantemo habang hindi niya mapigil ang mapangiti. Kung wala kang multo sa iyong puso, bakit ka natatakot? Ang mga mata ni Yang Kai ay dumaan sa mga Immortal Ascension Stage Cultivator na nakatayo sa paligid niya, na parang nakilala niya ang katotohanan ng sitwasyon, at lumambot ang kanyang tono habang nagtanong. Ano ang huling pagsubok na ito? Sinabi ng Xin Flagmaster na si Yu Daochi. Wala kang kailangang gawin, tumayo ka lang dyan. Pagkasabi nito, lumingon siya sa Saintess at sinabing, Kamahalan, magsimula na tayo. Ang Saintess ay tumango at bumuo ng isang serye ng mga handsil, bumubulong sa kanyang hininga habang siya ay nakaturo kay Yang Kai. Sa isang kisap mata, nagsimulang manginig ang mundo habang ang isang di nakikitang puwersa ay tila hinugot mula sa kaibuturan ng mundo at humampas kay Yang Kai. Biglang umungol si Yang Kai. Ngayon naiintindihan na niya. Kaya ito ang cleansing incantation, na humiram ng kapangyarihan ng buong mundo para paalisin ang kasamaan ng ibang bansa. Ang ganitong bagay ay magagawa lamang ng isang saintess na personal na sinanay nimo. Sa ilalim ng pagbalot ng cleansing incantation, nagngangalit si Yang Kai at tiniis ang sakit, unti-unting umuumbok ang mga ugat sa kanyang noo, na para bang tinitiis niya ang matinding pagpapahirap at sakit. Makalipas ang ilang sandali, nahirapan siyang magtiis at napasigaw siya ng malungkot. Bagamat inaasahan na ito ng mga nakatataas sa spirit religion, hindi pa rin nila maiwasang mag-alala matapos makita ang eksenang ito. Kasabay ng mga sigaw ni Yang Kai, nagsimulang kumalat ang isang itim na ambon mula sa kanyang katawan. Bahagyang humirit ang Flagmaster ng Chen Banner, na puno ng disgusto ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Yang Kai. Ang isang maliit na brat ay naglakas loob na pagnasaan ang autoridad ng aking spirit religion. Umiling si Si Kungnan at bamantong hininga. Palaging may ilan na nagpapahalaga sa kanilang sarili at handang mabulag ng mga benepisyo. Nagpatuloy ang cleansing incantation, unti-unting binabawasan ang itim na ambon mula sa katawan ni Yang Kai hanggang sa hindi na ito umiral. Sa sandaling ito, ang kanyang mga damit ay basang-basa sa pawis, at siya ay kalahating nakaluhod sa lupa, mukhang lubhang miserable. Inalis ng Saintess ang kanyang secret technique at tumingin kay Yang Kai sa napakahusay na hanay, mahinang bamantong hininga. Magsalita ka, ano ang layunin mo sa pagpapanggap bilang Holy Child? Biglang itinaas ni Yang Kai ang kanyang ulo. Ako ang Holy Child ng Spirit Religion, bakit nagpapanggap na isa? Ang sabi ng Saintess. Ang isang tunay na Holy Child ay hindi kailanman maaapektuhan ng blocking strength sa selyadong lupain. Dahil lumabas ka sa selyadong lupain ngunit nahawahan ng blocking strength, imposibleng maging Holy Child ka. Bilang karagdagan, ang Holy Child ng Spirit Religion ay natagpuan 10 taon na ang nakararaan. Nang marinig ito, nanliit ang mga mag-aaral ni Yang Kai habang masakit niyang sinabi. Kaya alam mo sa simula pa lang na hindi ako Holy Child. Oo, agad na nagalit si Yang Kai at umungal. Kung gayon, bakit mo ako hiniling na pumunta sa selyadong lupaing ito para sa isang pagsubok? Sinabi ni Si Kungnan. Nang pumasok ka sa lungsod, nagdulot ka ng kaguluhan, kaya't ang iyong bagay ay dapat ipaliwanag sa hindi mabilang na mga disipulo. Ang pagsusulit na ito ay ang pinakamahusay na paliwanag. Biglang naunawaan ni Yang Kai. Kaya ganyan yan. Sinabi ng Saintess. Mangyaring sumuko. Huwag mo nang isipin iyon. Galit na sigaw ni Yang Kai habang bumubulusok siya sa langit sa pagtatangkang tumakas, ngunit ang kapangyarihan ng mahusay na hanay ay patuloy na bumabalot sa kanya. Ang ilang Immortal Ascension Stage Masters na kumokontrol sa Spirit Array ay sabay-sabay na gumamit ng kanilang lakas, dahilan upang ang kapangyarihan ng Spirit Array ay biglang naging napakabigat. Natigilan si Yang Kai at naramdaman niya na parang diniin siya ng bundok nang bumagsak siya pabalik. Awkward siyang tumayo at tumakbo patungo sa isa sa mga Immortal Ascension Stage Master na namamahala sa array. Nililigawan mo si kamatayan. Sumigaw si Xin Flagmaster Yu Daochi habang sumusulyap siya sa malaking hanay. Kasabay nito, naglabas din si Li Faiyo ng mahabang espada at sumugod kay Yang Kai habang tumatawag. Ang mga pamamaraan ng taong ito ay medyo kakaiba. Mukhang mayroon siyang Divine Soul Artifact na nagpoprotekta sa kanya, huwag mong gamitin ang Soul Avatar mo para harapin siya. Malamig na ngumuso si Yu Daochi. Kailangan ba nating i-activate ang Soul Avatar natin para harapin siya? Pagkasabi nito, nagpakita siya sa harap ni Yang Kai at sumuntok. Ang suntok na ito ay hindi napigilan kahit kay Titing. Sa kanyang pinakamataas na lakas ng Immortal Ascension Stage, halatang gusto niyang patayin kaagad si Yang Kai.
Sa labas ng mahusay na hanay, ang Saintes na nakakita ng eksenang ito ay bumantong hininga. Sa lahat ng mga taon na ito, iniisip niya kung sino ang utak sa likod ng lahat ng ito, ngunit wala siyang konkretong ebidensya. Sa kasalukuyang sitwasyon, kahit na may malisyosong intensyon si Yang Kai sa spirit religion, dapat ay ibinaba niya ito at inusisan ng mabuti, hindi siya dapat umatake ng walang awa. Si Yu Daochi ay masyadong sabik. Bagamat natutunan niya ang marami sa mga trump card ni Yang Kai sa kanilang talakayan kagabi, hindi niya maiwasang mag-alala. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, isang nakagigimbal na eksena ang naganap. Sa pagharap sa suntok ni Yu Daochi, hindi sinubukang umiwas ni Yang Kai at sa halip ay sumuntok na lang. Boom! Lumipad pabalik ang dalawang figure. Ang mahabang espada ni Li Faiyo ay nag-transform sa isang sword curtain na bumabalot kay Yang Kai, na tinatakan ang lahat ng kanyang mga ruta sa pagtakas. Noon lamang niya ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, "Nakalimutan kong banggitin, ang kanyang likas na talento ay pambihira at ang kanyang lakas ay pambihira." Sa harap ng kanyang lakas, ang Earth Faction Commander ng Black Ink Religion ay natalo at tumakas. Napasigaw si Sikong Nan sa gulat. Ano? Tinalo ng True Element Stage Cultivator ang lalaking iyon na may apelyidong Zong. Ang impormasyon ni Li Faiyo ay nakuha mula kay Zuo Huyo. Matapos pumasok si Zuo Huyo sa lungsod, siya ay nasa ilalim ng kontrol ng Li Banner, kaya't walang sino man ang nagkaroon ng pagkakataong lumapit sa kanya. Sa makatuwid, bukod kina Li Faiyo at ang Saintes, wala ni isa sa mga Flagmasters ang nakakaalam kung ano ang nakatagpo ni Yang Kai at Zuo Huyo sa daan. Gayunpaman, pamilyar silang lahat sa Earth Faction Commander ng Black Ink Religion. Hanggat naging magkaaway sila sa loob ng maraming taon, natural na alam nila kung gaano kalakas ang pisikal na katawan ng isang Earth Faction Commander. Masasabing sa mundong ito, sa pisikal na lakas lamang, walang maglalakas loob na mag-claim na siya ay numero 1 kung ang Earth Faction Commander ay nag-claim na siya ay numero 2. Talaga bang natalo ang isang makapangyarihang lalaki nitong lalaking nasa harapan niya? At sa isang direktang paghaharap, kung hindi dahil sinabi ito ni Li Faiyo, walang maniniwala dito. Sa kabilang panig, pagkatapos na pilitin pabalik, si Yu Daochi ay malinaw na galit. Lumakas ang kanyang lakas nang muli siyang sumulong, inipit ang sarili kay Li Faiyo para salakayin si Yang Kai. Medyo delikado ang lalaking ito. Ang matandang ito ay hindi gustong i-bully ang mahihina, ngunit dahil siya ay may malisyosong intensyon sa aking spirit religion, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa moralidad. Si Sikong Nan ay bumuntong hininga at humakbang pasulong, lumitaw sa gitna ng malaking hanay at hinampas ang kanyang palad patungo sa ulo ni Yang Kai. Sa isang kisap mata, ang tatlong Flagmasters ay nakabuo ng isang pagkubkob sa paligid ni Yang Kai. Ang labanang ito ay hindi nagtagal, ngunit ang tindi at panganib na dala nito ay higit pa sa inaasahan ng sinuman. Bilang karagdagan sa taong nagpapanggap na Holy Child, mayroon ding tatlong Flagmaster. Sa tatlong Flagmasters na nagtutulungan at ang Spirit Array na kanilang na-set up noon pa, sino sa mundong ito ang makakatakas? Wala pang kalahating tasa ng tsaa, natapos na ang labanan. Gayunpaman, wala sa mga nakatataas sa Spirit Religion ang nagpakita ng anumang kagalakan, sa halip, lahat sila ay nagsusuot ng masalimuot na ekspresyon. Bakit mo pa siya pinatay? Tinitigan ni Sikong Nan si Li Faiyo, ang kanina pa niyang nakayuko na katawan ay lalo pang yumuko. Sa direksyong iyon, ang espada ni Li Faiyo ay tumagos sa katawan ni Yang Kai, dahilan para mawalan siya ng hininga. Bahagyang namutla ang mukha ni Li Faiyo habang umiiling. Hindi ko mapigilan ang aking pag-atake. Martial Pick, Kabanata 5952. Disipulo. Ang orihinal na plano ng Spirit Religion ay kunin si Yang Kai at tanungin siya tungkol sa layunin niyang magpanggap na Holy Child, para malaman nila ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, sa labanan ngayon, walang nangahas na magpigil, dahil ang lakas na ipinakita ni Yang Kai ay sadyang hindi kapanipaniwala. Bukod pa riyan, ang taong ito na nagpapanggap bilang Holy Child ay tila may mabangis na personalidad. Sa pagharap sa nakamamatay na espada ni Li Faiyo, hindi siya nagpakita ng intensyon na umiwas at sa halip ay nagpakamatay. Sa huling sandali, kung hindi dahil sa pagharang ni Yu Daochi sa pag-atake ni Yang Kai, ang nakahiga dito ay hindi lamang si Yang Kai, ngunit si Li Faiyo ay ililibing din kasama niya. Ang tatlong mahusay na Flagmasters ay nagpawis na pawis, at maging ang mga mukha ng iba pang mga manonood ay kumaibot. Talaga bang nasa True Element Stage lang ang taong ito? Hindi maiwasang magtanong ni Guan Miaozo. Nakita mo ang antas ng paglilinang na ipinakita niya ngayon, siya ay talagang nasa True Element Stage. Sabi ng Con Flagmaster na si Luo Yungang na may malungkot na ekspresyon.
Nakakalungkot na ang gayong walang katulad na talento ay hindi magagamit ng aking spirit religion. Kung ang isang true element stage cultivator ay may napakalakas na lakas, ano ang mangyayari kung siya ay makapasok sa immortal ascension stage? Malamang na walang sino man sa mundong ito ang maaaring maging kalaban niya. Noong una, akala niya ay walang kapantay ang talento ng natatagong Holy Child, ngunit ngayon kumpara sa huwad na Holy Child na ito, siya ay wala. Talagang may kakayahan ang taong ito na malagpasan ang mga tanikala ng world daw at matuklasan ang mga misteryo sa itaas ng Immortal Ascension Stage. Sa orihinal, pagkatapos patayin si Yang Kai, ang iba't ibang Flag Masters ay hindi nag-isip tungkol dito, ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Luo Yungang, lahat sila ay nadama na ito ay labis na nakakaawa. Patay na siya, ano ang silbi ng pagsasabi ng lahat ng ito? Sinabi ng pinakamatandang si Kung Nan. Nagkunwari siyang Holy Child at nakapasok sa Spirit Religion, natural na nakatayo sa tapat ng Spirit Religion. Sa kasamaang palad, nakuha rin niya ang pabor ng mga tao at ng World Will. Kung isang araw ay talagang makapasok siya sa Immortal Ascension Stage, natatakot ako na wala na ang aking Spirit Religion. Ang pagpatay sa kanya ngayon ay talagang isang magandang bagay, maaari itong ituring na putulin ang isang mahusay na kaaway ng maaga. Nang marinig ito ng lahat sila ay tumango, sa wakas ay nakawala sa kanilang panghihinayang. Ibinuka ni Yu Daochi ang kanyang bibig at sinabi. Mula nang pumasok siya sa lungsod kahapon, ang mood ng mga disipulo sa lungsod ay malinaw na tumaas, lahat sila ay nakadarama na ang tagapagligtas sa mundo ay lumitaw at na ang araw na pukse ng Black Ink Religion. Ay hindi malayo, ngunit ngayong namatay na ang taong ito. Paano natin ito maipapaliwanag sa bilyon-bilyong disipulo sa mundo? Pinunasan ni Li Faiyo ang kanyang noo at bahagyang sumakit ang ulo. Hindi lang ang mga tao, lahat ng mga disipulo sa sekta ay may parehong ideya. Kagabi, maraming tao ang nagtatanong kung kailan nila sisimulan ang pag-target sa Black Ink Religion. Tumango si Sikong Nan at sinabing. Narinig din ng matandang ito ang ilang chismis na kung hindi mapangasiwaan ng maayos ang bagay na ito, malaki ang posibilidad na magbalik-balik ito sa Spirit Religion. Lahat ay nagsuot ng solemn na ekspresyon. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, biglang sinabi ng Saintess. Hayaan ang tunay na Holy Child na lumitaw. Ngumiti siya sa lahat at sinabing. Kahit hindi mangyari ang pangyayaring ito, dapat na nagpakita ang Holy Child pagkatapos niyang linangin ng palihim sa loob ng 10 taon. Ang kanyang cultivation ay matagal nang umabot sa rurok ng Immortal Ascension Stage at ang kanyang lakas ay hindi mas mababa sa anumang Flag Master, na nagpapahintulot sa kanya na itaas ang bandila ng Spirit Religion. Paano ang peking Holy Child? Tanong ni Li Faiyo. Sabihin mo lang sa mga disipulo ang totoo. Umalangaw ang mahinang boses ng Saintess. Ang mga disipulo at ang mundong ito ay naghihintay sa Holy Child, hindi ang peking Yang Kai, kaya hindi na kailangang itago ang anuman sa kanila. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Sikong Nan na tumango. Ang paggamit ng kapanganakan ng huwad na Holy Child bilang isang buffer laban sa pagkamatay ng peking Holy Child ay sapat na upang payagan ang mga disipulo na ilabas ang kanilang mga damdamin at pakalmayan ang bagyo. Ang sabi ng Saintess, ang kapanganakan ng Holy Child ay isang malaking kaganapan. Ang mundo at ang Spirit Religion ay naghihintay ng hindi mabilang na taon, kaya oras na para magsimula ang pakikipaglaban sa Black Ink Religion. Nang marinig ito ng iba't ibang mga Flag Master, nagbago ang lahat ng kanilang mga ekspresyon habang nakatingin sila sa direksyon ng Saintess, bawat isa sa kanilang mga mata ay puno ng apoy. Matapos ang hindi mabilang na mga taon ng paghihintay at paglaban, sa wakas ba ay oras na upang ipakita ang kanilang kapangyarihan. Pagkalipas ng 3 araw, lalabas ang Holy Child mula sa pag-iisa at ipahayag sa mundo na inihahanda ng iba't ibang mga Flag Master ang lahat ng kanilang puwersa para salakayin ang Black Ink Religion. Ang boses ng Saintess ay kasing banayad pa rin ng tubig, ngunit ang kanyang tono ay determinado at mapagpasyahan. Oo, dinala ni Li Faiyo ang dagwang bangkay sa isang lihim na silid at dahan-daang inilagay ito bago tumingin ng may pag-aalala. Nang walang anumang babala, ang bangkay na dapat ay matagal ng patay ay biglang nagmulat ng mga mata, na ikinagulat ng walang pagtatanggol na si Li Faiyo. Hindi ka talaga namatay. Tinitigan ni Li Faiyo si Yang Kai nang hindi makapaniwala, malinaw na nararamdaman ang isang mayamang sigla na nagsimulang muling mabuhay sa kanyang orihinal na malamig na katawan. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hinding-hindi siya maniniwala sa ganoong kalokohan. Pagkatapos ng lahat, personal niyang pinatay si Yang Kai, kaya natitiyak niya na ang kanyang espada ay tumagos sa kanyang puso.
Sa oras na iyon, sa napakaraming Flag Masters na naroroon, lahat sila ay peak Immortal Ascension Stage Masters, anumang kasinungalingan ay makikita sa pamamagitan ng. Kaya, pinatay niya talaga siya. Tao ka ba? Hindi maiwasang magtanong ni Li Faiyo. Pinag-isipan itong mabuti ni Yang Kai bago umiling. Hindi. Pagkatapos ng kanyang karanasan sa Dragon Pond, maaari na siyang ituring na isang pure-blooded Dragon Clan, ngunit ang kanyang pinagmulang sangkatauhan ay naging mahirap para sa kanya na talikuran ang kanyang nakaraan. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at hinubad ang kanyang damit na may bahid ng dugo, sinabing. Naipaliwanag na sa iyo ng Saintes ang sitwasyon, tama ba? 3 araw mula ngayon, ang Spirit Religion ay magsisimula ng digmaan laban sa Black Ink Religion. Ikaw ay nasa bukas habang ako ay nasa dilim. Ang Lee Banner ang mananagot para sa pagsisiyasat sa labas ng mundo, kaya pagdating ng panahon, kailangan mong makipagtulungan sa akin. Hoy, anong ginagawa mo? Tinitigan ni Yang Kai si Li Faiyo, na nakasquat sa harap niya, na may pagtataka sa mukha. Inabot talaga ng babaeng ito at hinawakan ang matipuno nitong dibdib. Titig na titig si Li Faiyo sa dibdib na tinusok ng mahabang espada, naramdaman ang malakas na pintig ng puso sa kanyang kamay habang bumubulong. Anong klaseng halimaw ka? Nandoon pa rin ang sugat, ngunit karamihan ay gumaling na. Gaano katagal na? Hindi magtatagal bago ito tuluyang gumaling. Ang higit na ikinabahala ni Li Faiyo ay ang dugong ibinuhos ni Yang Kai ay gininto ang kulay, malinaw na naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan. Ito marahil ang dahilan kung bakit nagawa niyang labanan ang 3 Flag Master sa True Element Stage. Ganyan kawalanjiya. Hinampas ni Yang Kai ang kanyang kamay at isinuot ang kanyang damit. Nagpatuloy si Li Faiyo. Sa wakas naiintindihan ko na kung bakit naaakit si Zuji sa iyo, kahit na yumuko sa iyo. Ang impormasyong ito ay nagmula kay Zuo Huyo. Pagkatapos ng lahat, personal na naranasan ni Zuo Huyo ang sitwasyon noong panahong iyon. Si Zuo Huyo ay tapat sa Spirit Religion, kaya natural na imposible para sa kanya na itago ang impormasyong ito mula kay Li Faiyo. Narinig mo ba ang sinabi ko? Walang magawang tumingin sa kanya si Yang Kai. Seryosong sinabi ni Li Faiyo. Narinig kita, makikipagtulungan ako sa iyo sa hinaharap. Tumanggaw si Yang Kai bilang kasiyahan. Mabuti. Umupo siyang muli ng naka-cross-legged at tumingin kay Li Faiyo. Ngayon sabihin mo sa akin ang tungkol sa Black Ink Religion. Naging seryoso rin ang ekspresyon ni Li Faiyo habang nagtanong. Ano ang gustong malaman ni Sir? Si Yang Kai ay tumawag. Apostol. Naningkit ang mga mata ni Li Faiyo. Alam mo ba ang tungkol sa pagkakaroon ng isang apostol? Narinig ko na. Tumanggaw si Yang Kai. Ang impormasyong ito ay nakuha mula kay Yan Pang, ngunit sa kasamaang palad, kahit na si Yan Pang ay nasa Immortal Ascension Stage din at may mataas na katayuan sa Black Ink Religion, wala siyang gaanong alam tungkol sa apostol. Noong 3 beses na niyang nakilala si Zuji noon, hindi pa nakukuha ni Yang Kai ang impormasyong ito, kaya natural na wala siyang narinig mula sa kanya. Ito ang magandang pagkakataon para tanungin si Li Faiyo. Sa pagharap sa tanong ni Yang Kai, si Li Faiyo ay nag-alinlangan saglit bago sumagot. Ang Spirit Religion ay walang gaanong alam tungkol sa apostol. Pagkatapos ng lahat, ang apostol ay palaging nagbabantay sa Black Ink Abyss, bihirang lumabas mula sa kailaliman ng Black Ink Abyss. Sa paglipas ng mga taon, kahit na ilang beses nang kumilos ang Spirit Religion laban sa Black Ink Religion, hindi sila kailanman nagbigay ng banta sa Black Ink Abyss, kaya natural, hindi sila makaakit ng sinumang apostol. Ang apostol ay bawal na pag-iral, lahat ay misteryo. Sinasabing nahuhumaling sila sa Black Ink Strength at gumugol ng maraming taon sa pag-unawa sa mga misteryo ng kapangyarihang iyon sa Black Ink Abyss. Sinasabing ang kanilang lakas ay lumagpas sa Immortal Ascension Stage at umabot sa mas mataas na antas. Hindi alam ng Spirit Religion kung ano ang level na ito, ni hindi alam ng Spirit Religion kung ilan sila. Ang tanging naiintindihan namin ay hindi kailanman umalis ang apostol sa Black Ink Abyss, at sa hindi mabilang na mga taon, wala kaming nakitang anumang bakas ng mga ito sa labas ng Black Ink Abyss. Kahit ang Black Ink Religion mismo ay walang alam tungkol kay apostol. Kung hindi dahil doon, matagal nang natalo ang Spirit Religion sa Black Ink Religion. Nang marinig ito, sumimangot si Yang Kai. Ngayong nakuha na niya ang tulong ni Mo, nabawi na niya ang kanyang Immortal Ascension Stage cultivation. Noong siya ay nasa Silgland, itinago niya ang kanyang cultivation at ipinakita lamang ang kanyang True Element Stage Strength sa iba, kaya ang lahat ng Flag Masters ng Spirit Religion ay inisip na siya ay nasa True Element Stage lamang. Sa kanyang kasalukuyang lakas, masasabing walang sino man sa Primordial World na ito ang kanyang kalaban.
Gayunpaman, palaging may limitasyon sa lakas tao. Sa ilalim ng matinding pagsupil sa lakas ng isang tao, ang pagharap sa isang buong Black Ink Religion ay lampas pa rin sa kakayahan ng isa, kaya kung gusto ng isang tao na harapin ang Black Ink Religion, kailangan nilang hiramin ang kapangyarihan ng Spirit Religion. Ang Profound Gate na nagselyo sa source ng Black Ink ay matatagpuan sa Black Ink Abyss, ang lugar kung saan nagmula ang Black Ink Religion. Ang apostol ay nagtatago din sa Black Ink Abyss. Nahuhumaling sila sa Black Ink Strength, na naiintindihan ang mga misteryo ng Black Ink Strength. Gayunpaman, hindi may kakaila na ang apostol ay lubhang makapangyarihan. Sa pamamagitan lamang ng pakikitungo sa Black Ink Religion at sa apostol magkakaroon siya ng kakayahang pinuhin ang Profound Gate at selyuhan ang isang bahagi ng Black Ink Source. Ito ay nakatadhana na maging isang mahirap na labanan. Gayunpaman, ang digmaang ito ay may kinalaman sa kaligtasan ng 3,000 mundo at human race, kaya paanong hindi susubukan niyang kay ang kanyang makakaya. Si Li Faiyo, ang Flagmaster ng Li Banner, ay may limitadong pangunawa sa apostol, lalo na ang iba. Naisip niyang kay sa kanyang sarili. Tila kung gusto niyang malaman ang mga lihim ng apostol, kailangan niyang gumawa ng personal na paglalakbay. Matapos tanungin si Li Faiyo para sa karagdagang impormasyon, hinayaan siya niyang kay na umalis. Bago umalis, biglang tumalikod si Li Faiyo at pinuri. Magaling kumilos. Ano? Hindi malay na tanong niyang kay bago na pagtanto na ang tinutukoy niya ay ang labanan sa selyadong lupain. Sa kanyang 9th grade Heaven Opening Realm Foundation, napakadali lang para sa kanya na linlanggan ang isang grupo ng Immortal Ascension Stage Masters.